Hello, hello, hello. Sa muling pagbabalik po ng LP. Hindi hindi Liberal Party, kundi LP Laban Pinas TV. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa inyo po, saan man kayo sulok sa Pilipinas o saan man kayo sulok sa buong mundo. Lalong-lalo na po ang ating mga OFW, ang ating mga bagong bayani ng ating bayan, mga OFW all around the world. Lalong-lalo na ang shout out dyan sa mga mga OFW natin, especially mention Damam, Kingdom, Saudi Arabia, kasi dyan ako galing. Kaya special mention eh. So ito ngayon mga Kapinas, pag-usapan natin ngayon itong pangyayari sa ating mga kasalukuyang mga balita, lalo na itong pag-declare ni Vice President Inday Sara Duterte na sinasabi nga niya tatakbo daw sa pagkasenador ang tatlong Duterte, which is dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang kanyang kuya na si Congressman Paulo Pulong Duterte, at ang mayor ng Davao City na kapatid niya, bunsong kapatid, sumunod sa kanya, si Sebastian Basti, Mayor Sebastian Basti Duterte. Yan daw tatakbo sa pagkasenador itong 2025. So ito, analyze natin ito. Hindi man po pwedeng hindi tayo mag-analyze nito, kasi to be honest, yung mga Duterte na yan ay supporter tayo dyan. At ito ring aside sa kay Yorme Isko Moreno ay supporter din tayo dyan, kasi senador naman eh. Kung senador, kailangan, pero pag tumakbo wala pa namang declare si Yorme kung tatakbo siya ng senador eh. Pero kung sakaling tumakbo siya ng senador, supportahan pa rin natin yan. Boto pa rin tayo sa kay Yorme. Kasi marami man senador ang pwedeng iboto eh. Pero kung mag one on one, Yorme at Duterte, ay Yorme ako. Ganun lang yan. Para makita natin ang sinasabi nating loyalist. Yan ang mga loyalist. Hindi yung loyalista. Kasi loyalistang tanso daw yun eh. Daw lang ha. Hindi ka man nila nakakausap. So ito ngayon, magmumula tayo sa analyze sa mga pangyayaring ito. Kung tatakbo ang tatlong Duterte, kumbaga tawag yan, D3. Boto ng isa, counted na sa tatlo. Times 3 kagad yan. Pero sa analysis ko na naman, sa tansya ko na naman, hindi yan tatakbo si former President Rodrigo Roa Duterte. Tapos na niyan sinabi, paulit-ulit niya sinabi na tapos na siya pagserbisyo sa bayan eh. Sa isang banda na yon, nagpasalamat na tayo sa kanya doon. Kasi nagserbisyo sa bayan ng buong puso niya. Kumbaga buong puso at kaluluwa, sinerbisyo niya sa bayan. Kung si Yorme mayroong God first, bayan at pamilya. Ganun si Yorme eh. Kaya nga una eh, God first eh. Ang mga Duterte naman, drugs, corruption, and criminality. Yun naman sa mga Duterte yan. So, ganun din ang
total of total of suma of total, ganun din para din kay Yorme. Ang kay Yorme lang, iba lang ang term, God first, bayan and family. Ngayon sa dito na tayo kay Kuan, kay sa mga Duterte, Mayor Basti at na Congressman Pulong and former President Duterte. Sa tingin ko hindi tatakbo si Mayor Duterte, si former President Duterte, hindi tatakbo. Or kung tatakbo man yan, kunwari ang tatakbo para ang supporter niya boboto sa Duterte, so counted na yun ang sasabi ko, times 3 na yun, counted din sa tatlo. So mag-resign din niya pagka-senador kasi hindi niya na kaya na siya matanda talaga siya ilan na, 80 na yata siya. So di na niya kayanin halos. Pero if ever na tumakbo man siya at manalo sila, pero I'm sure manalo naman talaga yan 99% manalo yan. Papasok yan sa top 2, 3 yan, hanggang dyan lang yan, pasok yan sila. Ngayon kung yan declare ni Vice President, ginagala natin Vice President Inday Sara Duterte, di ba niyo ba naisip parang ang aga naman yata, hindi ganoon ang pagkakalam ko, hindi ganoon ang ugali ng mga Duterte na maaga pa lang magde-declare na ng kung sino tatakbo sa eleksyon. Hindi ganoon ang kanilang politika yan ang pagkakatanda ko kasi inaano ko nung 2016 2015 na hinihimok si former President Duterte na tumakbo ng pagka-presidente, ayaw pa siya noon until na umabot sa time na last bit na ng Comelec, doon na siya nagdesisyon na nag-file ng ng kandidatura bilang presidente ng Pilipinas. So matagal yun, hindi lang week yun, buwan yun bago siya nagdesisyon, nabuo ang kanyang desisyon. So ang pagkakalam ko sa mga Duterte, hindi ganoon ang kanilang political strategy na maaga pa lang magsasabi na magde-declare na kagad ng kung sinong tatakbo. Hindi ganoon. Pinapadama lang mga kalaban ni Vice President ni Inday Sara niyan para makita nila kung sino yung mga totoong mga loyal sa mga Duterte, na talagang mga supporter ng mga Duterte, at kung sino yung hindi. Yun ganun yung pananaw ko dun sa usapang sa usapang kalye lang ito, na ganun ang aking pananaw para mabasa nila kung ano talagang nasa isip ng mga tao. Kasi sinisigaw nga ng kabila, hindi ko na i-mention kung sinong kabila, na laos na daw mga Duterte. Sa tingin ko naman hindi naman laos, kasi bukang bibig pa rin mga tao ang mga Duterte pero remember Iskonyan supporter ako. Hindi ako kaya nga Laban Pinas kasi Iskonyan supporter ako. Hindi ako DDS. Iskonyan supporter ako, inuulit ko. Pero sa mga magagandang nagawa ng mga Duterte, ay believe ako. In fact, para sa akin, ang dating Pangulong Duterte, bayani siya para sa akin Kasi kung hindi lang siya nung presidente ng pandemic, kung hindi lang siya ang presidente noon, nako, baka kung ano nangyari sa mga Pilipino noon, baka nagkamatayan na or nagsinakawan na, baka pati yung mga asawa natin nagnakaw para lang mabuhay ang pamilya nila.
matindi yung pandemic ngayon ha. Hindi yung biro. Kaya hindi basta-basta yun. Kaya dahil doon, humahanga ako sa dating Pangulo. Kasi naihaon niya ang buong Pilipinas sa mga palad niya. Naabot niya ang mga pangailangan ng mga bawat Pilipino, lalo na yung mas nangangailangan. Naabot ng mga palad niya. Naibsan ang kagutuman noon. Kahit pa paano. In fact, ano pa nga ang iba nga nagpapasalamat nga na nagka-pandemic. Kasi kung hindi nagka-pandemic, ay hindi sila magkaroon ng puhunan na mga mahirapan ng kababayan, na hindi sila magkaroon ng puhunan para makapagsimula sila ng maliit nilang negosyo. Ay ngayon mga nagsimula nung maliliit na negosyo, hanggang 2022 nag-show up sila bigla silang umangat ang mga buhay nila. Lumaki yung mga tindahan. Iba nga dito nga sa amin, nagsimula lang siya magkatay ng baboy noon nung pandemic, at bininta niya by kilo. Wala pang 2 oras, ubos na kagad ang karne kasi hindi makapunta ng palengke. Doon lang sa bahay niya. Stick lang ginagamit, iaabot sa bibili. Jadi umangat ang buhay ang iba. Pero yung iba naman, katulad ko na hindi ko naisip yung mag-business ng ganon, hindi umangat. Ito pa rin. Isang kahit isang tuga pa rin. Pero pag nagpasalamat ko sa iba nating mga kabayan na madiskarte nung nakarang pandemic. Kaya dahil doon, lubos kami nagpasalamat sa ating dating Pangulo. In fact, ulitin ko, para sa akin, bayani siya. Kaya sana, ganun din sana kayo. Lalo na yung mga kabayan nating mga mahirap or lubos na hirapan na nabot ng tulong niya. So ito ngayon, balik tayo doon sa topic na usapang eleksyon. Yung desisyon yung declare ni Vice President Inday Sara na tatakbo ang tatlong Duterte. Oo, siguro ang tatakbo yan talaga na siguro maring si Mayor Sebastian Duterte ng Davao City. Siguro yan, tatakbo yan. Kasi para mapagbigyan naman yung iba ng mga kalyado nila na humawak din ng Davao. Tulad ng pagmi-mayor ng Davao. Baka pagbibigyan lang ng ng pagkakataon na humawak din ng isang mataas na katungkulan sa isang bayan. Baka ganun din ang nila. Pero si Congressman Pulong Duterte, tingin ko malabo. Malabo yan. Kasi unang-una, hindi naman siya totaling kilalang sa buong Pilipinas Sa Davao, kilala siya. Pero sa buong Pilipinas, kilala ang Duterte. Pero pag sinabing Pulong, siguro hindi lahat ng Pilipino kilala siyang Pulong. Pero mga Duterte kilala. Pero parang ganoon na rin kasi sabi ko nga times 3. Pag D3 kasi, pag binoto mong sinabi mong D3 Duterte, wala na. Counted na sa 3. Kung sa baluta yun. Kaso sa baluta yata ngayon may i-change yata sila Tsaka ito pinapansin ako yung nagrally-rally nung nakarang araw na bakit daw papayagan ng Comelec na tumakbo ang tatlong Duterte. Ako naman nagtataka naman sa taong yun. Si Reyes ba yun?
Renato Reyes, nagtataka naman ako. Ito ngayong administrasyon na dapat nilang i-criticize, bigla nilang i-criticize ang mga Duterte na wala na nga sila na nga may sabi na wala na sa power. Bakit sila natatakot kung tumakbo ang tatlong Duterte? Kesyo daw, yun, pag nanalo daw ang tatlong Duterte, yan daw ang plano na daw. Ito, sabi naman ito ni Trillanes, plano na daw ni mga Duterte na i-destabilize ang gobyerno ni Marcos. Matagal na daw ang plano yan, kaya tatakbo ang tatlo. Grabe naman to si Trillanes mag-advance ang isip. Parang basang-basang isip ba? Hindi naman ganoon ang pagkatay mga Pilipinong mahirap, hindi ganoon ang pagkakilala natin sa mga Duterte. Kita mo nga itong tinatag nilang hakbang ng maisog, top coalition. Ano ba ibig sabihin ng top coalition? Top coalition. Ano bang ibig sabihin niya? Nakalimutan ko ibig sabihin nila yan eh. Ang ano ko lang, security security. Yun ang naalala ko lang eh. Pero hakbang ng maisog, sabi natin hakbang ng maisog. Yan ang hakbang ng maisog eh. Never kang in-announce ng former President Duterte na mag-aklas kayo laban sa gobyerno. Even na sabihin niyang bumaba Marcos Jr., never kanyang sinabi. Ang mga tao nga, panang nakikita ko sa mga comment, panang sabi na Pangulong Duterte, sabi mo nang mag-people power na kami. Hinintala namin ang signal mo kung mag-people power kami. Ay hindi nga siya pumapayag. Last message niya nung sa Tarlac, Pampanga, hakbang maisog. Napanood ko yun. Ang sabi nga niya ng dating Pangulo, hindi tinatag ang hakbang maisog upang i-destabilize ang iyong government, Mr. President. Ginawa ko ang hakbang ng maisog para sa mga Pilipino, para ayusin mo ang pagpatakbo ng bansa mo. Yun ang sabi niya noon. Last message niya na kinakailangan mayroong peace and order. Kasi nangyari sa bansa atin ngayon, walang peace and order. Nawala yung peace and order kasi ang peace and order kasi nga nagsibalikan ang droga, corruption, criminals. Yan ang sabi niya noon. Hindi niya man sinabi niyang mag-aklas ang mga tao laban sa kanya, sa gobyerno. Pero kung kinakailangan talaga, ganun taga mangyayari. Even hindi niya ipahintulot ng dating Pangulo, kung magdesisyon taga ang bawat Pilipino, lalo na mga Pilipinong na lubos na hirapan, mag-people power talaga. Kasi wala namang nobody laman yan eh. Tayo ng mga Pilipino pwede natin gawin yan eh. Yun lang naman ang sinasabi niya, na hindi siya naghikayat na mag-aklas laban sa gobyerno ni President Marcos Jr. Kundi magkaroon lang ng resibo, kumbaga yung bang sinatawag natin, hindi man sabi literal na resibo ang ibig sabihin nun. Ang sinasabi niyang resibo, yung ipaliwanag ba kung saan napunta ang pira ng kaban ng bayan, saan ginastos, bakit umabot ang utang ng Pilipinas, bakit umabot na ng 15 trillion, mga ganun ba. Then bakit travel, wala namang investment na naiuwi. May binabalita na mayroon nag-invest daw, ngunit nasaan naman yung mga investitor na yon. Dahil pag dating sa Pilipinas, malalaman ng mga investitor, tad ng corruption. Ako ba namang mayaman din? Bakit ako mag-invest sa Pilipinas kung permit pa lamang bilyon na?
Magtatayo ako ng isang negosyo na kapihan. Ang permit ko 100,000 na kaagad. Eh, hindi na ako magbi-business ng kapihan. Magbi-business ako ng, kung ako mayaman, magbi-business ako ng construction firm. Business permit ko umabot na kagad ng milyon. Eh, hindi na ako magbi-business kung ako man ang mayaman. Doon ako sa ibang bansa magbi-business. Ganun yun ganun yung titingnan ng mga mayaman diyan. Hindi man tayo mayaman, pero para na rin naisip natin yung mga iniisip ng mga mayaman na yan. Kaya nasaan na yung mga yun ang hinahanap ng akbang na maisog. Bakit walang mga resibo, natawag na resibo? So, okay na yun. Hindi, para sa akin, tumakbo man si Mayor Baste Duterte ng pagka senador, tumakbo man si Pulong Duterte ng pagka-senador, tumakbo man ang dating Pangulo ng pagka-senador, tumakbo man si Yorme ng pagka-senador, ay iyang apat na yan, ibubuto ko yan. Yun ang kandyan, ibuto natin yan, suporta natin yan. Kung ibuto nyo si Duterte, ang mga Duterte, ibuto nyo rin si Yorme. Kasi kung may puso ang mga Duterte para sa mga mahirap, ay lalo naman si Yorme. May puso naman talaga sa mga mahihirap na katulad natin. Kasi tututusin, si Yorme talaga ang, para sa akin lang si Yorme talaga ang dapat din mamuno sa bansa. Kasi unang-una, nanggaling siya sa pinakamahirap na buhay. Kung tutuusin, pasalamat pa tayo sa Diyos sapagkat tayo hindi natin na experience kahit gaano tayo kahirap, hindi natin na experience na kumain ng tinatawag lang purahan. Samantalang si Yorme, marami nakapagpatunay niyan na sa Basico lang, sa Manila, squatter yan noon. Sa Basico lang, marami nagpatunay dyan, nakilala sa kanya na kasama niya mismo sa basurahan. Yung mga bata pa sila na kumakain na, ang kinakain na pagpag. Yung bang galing sa mga tindahan na sa Jollibee, McDonald, itatapon na yung mga tira-tira doon. Then, siyempre, basurahan na yon, itatapon sa basurahan, sasagipin nila at ipapagpag lang nila, ipiprito muli or ipainit ulit. Yun ang kain nila. Gaano kahirap yun. So, kung si Yorme ang maging presidente, kung sakasakali 2028, malaki may tutulong. Kung nakaya ng mga Duterte, abot ang tulong sa mga mas nangangailangan, mas kaya ni Yorme. Kasi hindi na matatakot na kamayan ka sapagkat, or hindi matatakot na tulungan ka sapagkat dyan sa galing sa mahirap ganun din mga Duterte din. So, pagdating naman sa ekonomiya, kung kaya sa part ni Yorme, pagdating naman diyan, excuse me lang. Pagdating naman sa ekonomiya, kung sa part ni Yorme, lalo naman yung mga papaunlad ng mga ekonomiya. Tiyak na tiyak ako dyan na kaya niyan po lang rin ang ekonomiya ng bansa. Bakit kanyo? Unang-una, sabi nga niya, God first, bayan and family. Magdasal sa Panginoon. Pagdasal niya, gagawin niya yung droga. Pigilan niya. Hindi man ubusin. Hindi, pigilan niya. Siyempre, presidente siya iutos niya, war on drugs. Balik ang ekonomiya niyan. Sino mang korupsyon, buhay niya ulit yung 8888. Sa gobyerno, kahit anong sangay ng gobyerno, pag may korupsyon dyan, nanghihingi ng kwan sa inyo, nanghihingi sa inyo ng lagay, kukuha kayong permit, hihingihan kayo ng lagay, ikuan nyo, isumbong nyo sa 8888.
mabawasan yung mga korupsyon kasi matatakot na, lalo na kung masampulan. Ay nako, maniwala kayo. Matatakot talaga yan. Criminals. Hulihin yung mga masamang loob dyan sa tabing kalsada para komportable ang ating mga kabayan lumakad sa gabi na walang nang-agaw ng cellphone, walang nangaharang sa daan. At least angat at angat talagang ekonomiya kasi marami nang mag-i-invest noon. Marami nang pupunta sa Pilipinas para mag-tour, mag-tourist. Yan pa man number 1 natin na ekonomiya, ang tourist spot. Sa dami ba namang tourist spot sa Pilipinas? Sa dami natin pagpili pag malaki. Uunlad talaga ekonomiya. Ngayon, kung hindi natin tutulungan ang tao na may mga pangarap ng ganun, hindi natin masusubukan ang kanyang galing. Kasi tayo mga Pilipino, may kanya-kanya tayong galing. May galing sa pagnanakaw, may galing sa kriminal, may galing sa paggawa ng droga, may galing naman para sa bayan. Yun ang kuha ng Pilipino. Kaya nga sabi ko, may mga Pilipino, tayo mga Pilipino, may kanya-kanya tayong galing sa buhay. Kaya bakit natin pipiliin yung magaling sa masama? Hindi, piliin natin yung magaling sa bayan para equal ang lahat. Di ba? Ganun lang yung mga Kapinas. Huwag natin titignan ang kanilang kapasidad na sabi natin, ay hindi kaya niyan kasi ano yan, galing ng pinakamahirap yan, hindi nakapag-aral ng mataas na paaralan. Hindi naman yun nasusukat doon yun si Yermin hindi naman nung nag-artista yan, nag-aral yan, sambida rin yan ang dating Pangulong Duterte, sambida din. Ganun lang yun, hindi naman kailangan na pumunta ka ng New York or Harvard University para doon ka mag-aral para sabihin mataas ang pinag-aralan mo. Hindi na kayo. Ang importante, may tamang galing ka, makajos na galing para sa bayan. Yan ang pinaka-importante dyan. At yan ang nakikita natin sa kay Yorme. Although nakikita natin sa mga Duterte, pero ang mga Duterte kasi ang disiplina nila talagang disiplina talaga. Hindi talaga inuutay-utay ang disiplina. Pag nagkasala ka sa order nila o sa order niya, didisiplinahin ka talaga. Hindi lang basta disiplina. Kay Yermin naman, pagsasabihan ka muna niyan. Kasi Diyos nga ang una sa pagsasabihan ka niyan. Ito, nakagawa ka ng ganito bibigyan kita isang pagkakataon. Pag inulit mo pa ito, alam mo ng disiplina na mangyayari sa iyo. Ganun yun. Kumbaga may isa pa pagkakataon. Kasalanan mo man o hindi, ikaw ang mayroong mga ebidensya laban sa iyo, nasa drug list ka, pag inulit mo pa ito, malagay ka pa ulit sa drug list, alam mo na kung anong disiplina mangyayari sa iyo. Ganun yun. So yun lang, sa ngayon nakailang minuto na ba tayo? Hindi tayo si Mr. 8 minutes wala tayong 8 minutes dito. Kung ilan lang ang inabot, yun lang ang nakaya, yun lang natapos ng content. Hanggang doon lang. Hindi na kailangan ng short 8 minutes o lagpas ng 8 minutes. Ano mo yung 8 minutes kung wala naman ng tiyan mo? Ganun lang yun. So okay, again, magandang hapon sa inyong lahat.